Sa gitna po ng patuloy na volatility sa crypto market, ang presyo po ni Bitcoin ay bumagsak sa $98,000 na nagdulot ng maraming tanong at takot. Yan, at ito po, ay babagsak ba ito sa $90,000 bago ang taong 2025? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan sa likod ng pagbaba ng presyo, ang mga papel ng mga institutional na investors, at kung ano po ang mangyayari sa hinaharap batay po sa technical analysis. At ayan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Bitcoin ngayon. Kamakailan ay bumagsak po ang presyo ni Bitcoin ng 5.68% kung saan ay nagresulta sa isang malaking bearish engulfing candle. Ang pagbagsak po na ito ay nagdulot ng takot sa market lalo na't pansamantalang bumaba ang presyo nito sa ilalim ng $100,000 na presyo na isang mahalagang psychological level. Ayan. Sa kabila po nito ay si Bitcoin ay bahagyang nakabawi naman o nakabangon at bumalik po siya sa presyong $101,000. Sa 4-hour chart ay makikita po ang minor bullish reversal kung saan ay nagpapakita po ito ng pag-asa para sa mga trader. Gayunpaman, ang mga momentum indicators tulad po ng MACD at saka RSI ay nagpapahiwatig ng malakas na bearish sentiment kung saan ay maaari pong magdulot ng karagdagang pagbaba sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga institutional na investor? Yan, kahit na bumababa ang presyo ni Bitcoin ay nananatiling matatag pa rin ang suporta mula sa mga institutional na investors. Halimbawa, nitong nakaraang December 18, ang Bitcoin ETF ng BlackRock, yan po yung IBIT, ay nakatanggap ng inflow na $359.6 million. Samantala, ang kabuang net inflow para sa mga US spot Bitcoin ETF ay umabot po sa $275.3 million. Sa kabila po ng correction ay tumaas din ang open interest ni Bitcoin sa $67.75 billion habang ang trading volume naman nito ay umabot po sa $146.38 billion kung saan ay meron po siyang 34% na pagtaas. Gayunpaman, ang pagbaba po ng funding rate sa 0.0101% ay nagpapakita po ng mas mataas na bearish sentiment. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical analysis? Yan, mula po sa technical na perspective, si Bitcoin po ay kasalukuyang nasa ilalim ng pressure. Ang MACD, yan, at ang kanyang RSI ay parehong nasa bearish trajectory at ang presyo po ay malapit nang pumasok sa oversold zone. Yan, oversold zone. Kung si Bitcoin ay mag-close or magsara sa ilalim ng long-standing support trendline, posibleng bumagsak po ito sa presyong $90,000 at ito po ay isang mahalagang support level. Sa kabilang banda, kung mananatili po ang support sa trendline, maaari pong maganap ang bullish rebound. Ayon po sa Fibonacci retracement, ang potential po na upward trend ay maaari pong mag-target sa 50% na Fibonacci level na nasa presyong $106,912. Ngayon ay ano naman po ang mga dapat nating malaman dito bilang mga Pinoy trader at saka investor? Para sa atin, ang mga ganitong pagbabago sa presyo ni Bitcoin ay nagbibigay po ng mga mahahalagang aral. Una, ang crypto market po ay likas na volatile, kaya mahalaga po ang disiplina sa trading at saka investment. Ang pagbagsak po sa presyo ni Bitcoin sa $90,000 ay maaari pong magdulot ito ng pansamantalang pagkalugi. Pero maaari rin po itong maging oportunidad para bumili ng Bitcoin sa mas mababang halaga. Ang patuloy po na suporta mula sa mga institutional na investors ay nagpapakita na si Bitcoin ay nananatiling isang mahalagang asset sa global market. Gayunpaman, ang mga short-term na correction tulad nito ay nagpapakita na hindi po dapat umasa lamang sa hype. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagbagsak po
ng presyo ni Bitcoin ay isang paalala na ang crypto market ay hindi po laging pataas. Ang tamang kaalaman at maingat na diskarte ang susi para mapanatili ang kalamangan sa market. Para sa mga Pinoy, ang pag-focus po sa long-term investment at pag-iwas sa sobrang exposure sa risk ay mahalaga upang hindi po tayo maapektuhan ng ganitong matinding volatility. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.